hello everyone! A blessed Holy Monday to one and all. So napakabilis ng panahon, pero nandito pa rin tayo sa ating programa sa TV Maria, ang 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors na kahit tayo ay nagdiriwang ng ating mga mahal na araw, magninilay pa rin po tayo. At ang pinagninilayan natin ay ang continuation ng mga sharing ng ating kasama na walang iba kung hindi si Doktora Karina Galang Dakanay. Good afternoon, Doktora. Magandang hapon, Dr. Gaines. At sabayan po natin sila sa pag-inumuli ng ating mainit na tsaa. Ang kaibahan lang, mainit na ngayon kasi mahal na araw na talaga. Let us praise the Lord And give Him thanks. So ito na, nung mga nakaraang buwan, kami ay tumulong, magnilay para sa ating Lenten journey. Pero ngayon, nagtatapos na. Halos tapos na yung Lenten journey kasi magpa-Paschal Triduum na tayo. Kaya palagay ko dun sa mga kinwento sa atin ni Doktora, punong-puno ng pag-asa yung kwento. Kasi naalpasan mo na, nalagpasan mo na. Kung maaalala nyo, amazed na amazed po yung lolos and lolas natin dun sa issue mo ng pagkakalunod, di ba? Yung pala lahat yun, preparatory to something bigger. Kasi mas malawak na dagat pala ang iyong tatawirin at hindi mo inakala na hindi lang pagiging educator ang buhay mo, magiging principal pa. At ngayon, hindi lang more than a principal, nag-aalaga ka na ng isang cluster talaga ng mga paaralan. Pero balikan natin, kasi nagulat ako na sa napakaganda at napakasaya mong muka, hinarap mo rin pala yung sadness part of retirement. Kasi sabi mo, dapat paghahandaan. Pero alam din namin yun ng lolos and lolas, titos and titas na minsan may paghahanda o wala, but the retirement will come. Kasi it comes with age, di ba? In whatever form. So, paano mo natawid yun? Yun nga, una, kailangan mo talagang yung kilalanin mo talaga yung sarili mo and ano yung gusto mo and hindi mo hahayaan na kakainin ka ng lungkot mo. And of course, kailangan mo magdasal. So that's why kapag, lagi naman yon Doc, kapag may mga problema, may masama ang loob ko, masakit ang loob ko, doon sa mga misteryong yan, pumipili ako. Kaya kapag lagi kong yung sorrowful mystery, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kung si Kristo nga nalungkot din, no? Kung si Kristo nga na-scourge din, pinutungan ng tinik sa ulo and all. Ako pa kaya, wala pa sa kalingkingan yung pain na nararamdaman ko. Kaya lang kasi tao lang na nasasaktan. So, ang unang-una kong ginawa ay tanggapin ko. Kailangan tanggapin ko yung katotohanan na tapos na ang term ko as principal. And then, meron ka mang namimiss, baka yung kinalulungkot ko. Kasi kailangan i-acknowledge mo alin ba sa mga ito ang ikinalulungkot mo? Namimiss mo ba yung ganito? Namimiss mo ba yung ganyan? Definitely, namimiss ko yung mga bata. Kasi Dr. Gaines, parang iyon yung yung buhay ko. Yun lang yung kabuluhan ko, feeling ko, na pagising ko sa umaga, yung parang kape, bakit ka bumabangon sa umaga? Yun ang answer mo doon sa tanong na yan. Oo. So, kasi kaya ako bumabangon kasi meron ako mga estudyante na naghihintay sa akin. Na yun lang, gigising ako, liligo ko, bibisa ko, kailangan na sa school ako na impunto ganitong oras. Araw-araw, ganon. So, yun ang una kong, yan ang namimiss mo. O sige, so i-acknowledge ko yun. O pangalawa, ano pa? So, kailangan kong iproseso yung sarili ko. And then, kailangan tumingin din ako sa paligid ko kung ano pa ang pwede ko ipalit doon. Bakit kailangang mag-dwell ako doon? Tapos na yun And then, just to realize na marami palang magagandang bagay na pwede pang gawin. And that,
yun nga, yung 9 schools, marami-rami din yun. Aba, nag-multiply nga by 9 na dati isa lang ang concentration mo. Ngayon, all of a sudden, mas nanganak pala. Oo. At kailangan i-appreciate yung flexibility of time. Kasi kung noon, kailangan 7. Tapos may 7 din ako umuwi. Parang schedule ng security guard. Pero ngayon, twice lang akong pwedeng pumunta sa diocese. Online na lahat, Zoom na lahat. Kapag Buti uminom na ako lang may technology na, yes. no? Kapag uminom ako ng mga maintenance ko, sometimes inaantok tayo, di ba to? Pwede akong matulog, di ba? Sa school, hindi mo pwedeng gawin yun. So, inaano ko siya, yung bang, parang, ito, pwede to, di ba? Hindi. Kinakausap ko yung sarili ko. In other words, doktora, yung painful moments na yon, maikli lang pala yon. Mga Isang taon, but you had to acknowledge first. Yes. I-validate yon, valid Yes. lahat yung naramdaman, Yes. i-identify lahat Yes. yon. Pero it turned out, it wasn't a cross after all. Kundi it was more of a birth pain. Yeah. Kasi meron palang something, may brewing no? Meron pala, may birth pangs pala. And it turned out, something bigger, something greater. And I think, lolos and lolas, yan po yung diwa ng krus ng ating Panginoon. Sabi nga, we have to embrace the cross with the crucified Christ. Kasi minsan yung cross lang ang nayakap without the crucified Christ. Pero it goes well together. And with that note, tuloy natin yung mga reflection ni Pope Francis. Ang sabi niya, so today, let us look at the tree of the cross so that hope might germinate in us, that we might be healed of sadness. It takes a little hope to be healed of the sadness that we are sick with, to be healed of the bitterness with which we pollute the church and the world. So sa'yo walang bitterness, only pain. Sorrow lang siya, but not bitterness. And so it turned out to become a better situation for you. Pero doktora, pag tinitingnan ko yung buhay mo, walang sinabi yung pain na yon kasi dun sa personal life mo. Because early on, ang nagsusupport sa'yo sa lahat ng dreams mo, yung husband mo. Yes. Kaya isa-isa mong naabot lahat yung mga stars na yon. What happened along the way? 1995 kasi, when I was appointed as principal by Monsignor Fidelis, no? Para sa akin, si Dale nga talaga yung talagang nasa likod ko. Parang wind beneath my wings nga. Kaya lang, 1996, just after a year, siya pa ang nag-supervise ma-construct yung school no? And then, na-heart attack siya. So, yung lahat ng ginagawa ni Dale, lahat sa akin, doon talaga nagsimula yung parang, ang hirap. Kasi, pagiging nanay, pagiging breadwinner, kasi hindi na siya makapag-work. Tapos may 3 kong anak na nag-aaral lahat. Sabay-sabay nangyayari yan. Oo. Na yung 2 boys ko nasa exclusive school, kailangan kong ilipat. Na andyan yung kini-question ako ng anak ko na, bakit ako lilipat? Yung isang anak, yung panganay ko, talagang bluntly sinabi niya dun sa madre, ayaw ko dito sa school niyo. Yung ganyan, no? And then, ang pangako ko sa anak ko na pagka-graduate niya ng elementary, ibabalik ko siya dun sa school. Hindi nangyari yon. Sa public ka pa rin siya, sa Science High School ko siya pinasok na. Andun talaga yung nagpa-problema ng kahit pa paano yung anak ko, kahit yung panganay ko. Talagang, syempre kapag lumalaki yung bata, di ba, andyan yung lumalabas yung mga problema, lalo na yung mga high school, natin, So, Doktora, napakabata mo pa noon. Yes. Actually nga, Dok, nandun ako sa hallway, maaabutan ako ng isang parent na nakatanaw ako sa malayo. Parang, Tulala. Tulala. Sabi sa akin ng parent, alam mo ma'am, ba't di ka kaya, ito joke naman to, ba't di ka na lang mag-boyfriend? Sabi ko, ma'am, buhay pa yung asawa ko, ba't naman ako mag-boyfriend? Tapos, sabi ko, hindi yata yan ang sagot sa problema ko. Pero alam mo, Doc, ang dami kong struggles nung
si Dale ay may sakit. Aminin natin, kung yung mga bata, pag exams, pumipila sa akin dahil walang pambayad ng tuition. Yes, oo. At your mercy sila. Yes. Pero, Doc, pareho lang kami. Hindi ko lang masabi. Ako din, pumipila din ako sa principal ng mga anak ko. Hindi rin ako makabayad ng tuition. Andyan, Doc, yung nagmi-meeting ako. Bubulong sa akin yung secretary ko. Ma'am, insufficient fund daw po yung checking. Alam mo, Doc, naranasan ko sa isang program, dahan-dahan kong tinatanggal yung hikaw ko. Tatanggal ko yung hikaw ko, bibigay ko sa secretary ko. Pakisanla, deposit mo na rin. Yung mga ganon, dinaanan ko. Pero yung bang susweldo ko, lalabas lang yan, pambili ko ng gamot. Andyan yung Pasko, bagong taon, wala kang handa. Pero mahal ko pamilya ko eh. Mahal ko asawa ko. Ang mga anak ko, mahal ko. May time na hindi rin ako exempted sa putol ng kuryente. So, parang kada katapusan, merong dumadating notice. But you know, Doc, one time, sabi ng husband ko, sweetheart, kasi nga may sakit na, natakas sa puso. Sweetheart, parang gusto ko tong libro na to. Medical book siya sa Reader's Digest. Tapos sabi ko, hindi ko naman pahindian kasi ang asawa ko, never yan hihingi sa akin. Hiyang-hiya yan sa akin. Never yan, kasi parang sobrang ako pabigat sa sobrang siya pabigat sa akin. Hindi siya hihingi. Kaya minsan siyang hingiin yun. Masayang-masaya pa ako. At last, kahit paano, kahit minsan, humingi sa akin ng asawa ko. Kaya kahit wala akong pambili niyan, bibilin ko yan para sa'yo. And it gave me an opportunity to enter into yung libro na yun, entry ko to a raffle. Wow. Ngayon, gabi-gabi, Doc, kapag napapagod ako, magro-rosaryo ko. Sa unang misteryo, wala pa akong maramdaman. Pagod pa rin ako. Pangalawang misteryo, pagod pa rin ako. Pangatlo, pang-apat. Pag naubos ko na lahat ng misteryo, recharge na naman ako. Mahal ko na ulit ang asawa ko. Ina-embrace ko na ulit ang Malinaw na uli. ang mga anak ko. Yung hirap ng buhay ko, okay lang. At least buo kami. One day, pag uwi ko, nakita akong sobre. Naku, ano naman kayang disconnection notice ito? So, upo muna ako sa sofa. Siyempre, kailangan kong, fasten your seatbelt kasi magte-take off na naman. You know, Doc, yung dinadasal ko kasi nung na-hospital ang husband ko, almost 500,000 yung gastos namin. Binenta ko ang bahay namin sa Laguna, mga alahas ko, lahat hinubad ko. Tapos sabi ko, sana makarecover kami kahit man lang yung pinang-pa-hospital namin. 321,000 ang binayad ko sa St. Luke's noon. Pero may iba pa yun ng mga gastos. Yes. And during that time, napakalaki nun. Yes. At ano ba naman ang sweldo ng isang principal sa isang parochial school? Maliit lang. Binuksan ko yung envelope. First prize, Reader's Digest. Wow. At yung amount na hinihingi ko, yung iyon, 321,000. Let us praise the Lord. So, kakakaibang surprise to. Alam mo, Doc, parang sabi ko, kahit kailan di niya ako pinabayaan talaga. So, syempre, lumipad lang din yon, pero kahit paano naka-recover. Nakahinga ng kaunti. Yeah, nakahinga. Pero, ang hirap. Pero, parang sabi nga ng mother ko, paano mo pinakaya? Yung ganyan. Tapos, may times na i-compare ko sa mga kapatid ko na minsan napanghihinaan. Kasi hindi nila nakita sa akin Na nanghina ka. na mahina ako. In fact, dahil taga-Romblon ako, sa school, sabi ng mga close ko na mga kahit sina Sir Anthony, pusong bato, marble kasi. Yun. So, napakatibay. Hindi nila nakita sa akin na, halimbawa, sa meeting,
nung namatay ang auntie ko, binulong sa akin na ganyan. Hindi makita ng parents na may nangyayari na sa akin, na kahit sila, nag-a-argue kami sa 10 pisong tubig, no? Hindi nila alam na malalim pa sa 10 piso Yes. yung problema ko. Yung nawala yung anak ko, na binulong sa akin, nasa gitna ng meeting, sabi ko, I'll be there in a while, ganyan, ganyan. Pero yung composure mo, andun pa din. Yes, pag break, saka ka pala, ano nangyari? Ano nangyari? So ano Yung nangyari ganyan. sa iyong anak? Sino dun sa tatlo yan na biglang nawala? Yung panganay ko. I have a PTA meeting. Tapos, binulong sa akin na yung sister-in-law ko tumawag. Seldom, never nga. Tumatawag sa akin mga in-laws ko. So, kung meron man, si Something Dale yun. Baka may serious, nangyari kay oo. Dale. Pero hindi. Yung panganay ko daw, nagpunta sa kanila. Doon nung magdamag nung gabi. Kasi nga, nung gabi hindi umuwi. So, sige, babalik muna ako sa meeting. Oo, tatapusin mo muna. Di ba? And then, after that, hinanap ko. Sinamahan ako ng sister-in-law ko. Hinanap namin. Hanggang sa napagod na ako. It was 5 p.m. Sabi ko, sige, maghiwalay na tayo. Hindi ko alam kung saan ko hanapin. Tsaka hindi rin mahirap hanapin yung nagtatago. Sabi, yung ayaw Ayaw magpahanap. magpahanap. So, sige. So, naghiwalay na kami ng sister-in-law ko. Pupunta ako sa Santa Clara. And then, doon, umiyak ako ng umiyak. Umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, paano yung future ng anak ko? 4th year lang siya. Ano yun? Paano mangyayari sa kanya? Alanganin. Kung kami nga ito, ako nga hirap na hirap. Tapos siya, paano siya? Ayoko masira yung future niya. Tapos sabi ko, Santa Clara, tulungan mo ko. Hindi ko siya alam kung saan ko hahanapin. Pagod na pagod ako. Sabi ko ngayon, alam mo naman ang asawa ko. Alam mo naman yung trabaho ko. Galing ako sa ganito, ganyan. So, tapos umuwi na ako. Pagdating ko sa bahay, syempre, inaalalayan kong asawa ko may sakit sa puso. Sabi niya, sweetheart, pagod ka na, magpahinga ka. Pero sa totoo lang, antok na antok ako. Hindi ko maintindihan. Parang hinihila ako sa antok. Kasi sabi, Pinagpapahinga ka niya. yes. So, natulog ako. Pero bago ako matulog, sabi ko, Santa Clara, sabi ko, sana pagising ko, andyan na yung anak ko. Hindi, natulog na ako. Yung gabi pala may mga kaganapan na sila. So, yung mga in-laws ko, nakipagtulungan na, naawa sila sa kapatid ko eh. So pinag-ano sila, pati ang mother ko, tumulong na rin, ganyan. Then, the following day, ginising na ako ng husband ko. Sabi niya, sweetheart, may naghahanap sa'yo. Sabi niya, ha? Sabi kong ganyan. Tapos, hindi, sabi ko, saan yung anak natin? Sabi kong ganyan. Tapos, may naghahanap sa'yo. Tapos punta ako doon, papunta doon sa, malapit papunta sa, ano namin, CR. Meron pang parang area doon. Nandun yung anak ko. Nakaganyan siya, nakaganyan. You know, hindi ako galit. Pero yung sobrang saya ko, inakap ko siya. Sabi ko, anak, puti umuwi ka. Sabi ko, ganyan. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos sabi ko, Santa Clara, sabi ko, talagang, hindi mo talaga ako binifeel kapag may hiningi ako sa'yo, mahal na birin, ganyan, ganyan. Tapos, inano ko na lang yung anak ko. Now, teacher na yung anak ko. Wow! Let us praise the Lord. Parang sunod-sunod na pagkalunod, no? Oo. Yung mga challenges that came your way, preview lang pala talaga yung 3 pagkalunod mo nung araw. Yes. Dahil dadaanan mo rin pala uli, talagang ano lang yun, overview lang talaga, a preparation. Tapos eto, God of surprises, a wonderful God. Hindi siya nag-no sa'yo nung hinihiling mo sa Yeah. Kanya through Saint Clare of Assisi, di ba? So nakakatuwa naman. At ngayon, sinundan pa ang yapak mo. So batiin mo siya, nanonood kaya siya ngayon? Hi anak, proud ako sa'yo kasi mabuti kang tatay, mabuti kang asawa, and of course, higit sa lahat, mahusay na mahusay kang teacher. So proud si mama sa'yo.
So talagang parang sa Holy Week na to, dadaanan natin yung Holy Monday, Holy Tuesday, yung buong Paschal Triduum pala, no? Pagdadaanan natin, hindi lang sa simbahan, pati sa buhay din natin. And finally, nagkaroon ng Easter story ang iyong anak. At ngayon, may lola duties ka na rin pala. Oo. Ilan na ba ang mga apo? 3 ang apo ko. 3. So, 2 sa China, tapos yung isa nandito. Ayun. So, yung panganay kong apo, siya yung umuwi dito ng 2019. Dalaw lang. Pero design pa rin ng Panginoon na magpa-pandemic pala. Mhm. At So dito siya inabot. Yes. Na-lockdown siya dito at siya yung kasama ko the whole time it's pandemic. So binigay na naman ng Diyos yun Binigay as niya a ako ng gift. kasama. Di ba? Oo. At apo mo pa. Yes. So may time kayo really to bond together, Oo, no? Ang oo. apo at ang kanyang, ang lola at ang apo. So anyway, so itong mga pinagdaanan mo, lahat yun masasakit. Pero napakasakit ba, ultimately, nung dumating yung time na nabiyuda ka na? Yes. Iba pa rin Kasi- ba yung pain? Hindi mo ma-explain, Doc, yung pain na yon. Yung iyak mo, hindi mo ma-explain kasi parang kang nabibiyak, kasi kaya pala siguro tinawag tayong kabiyak. Kabiyak. Para kang binibiyak, hindi ko ma-explain yung pain na yon. Samantalang alam mo na, hindi ka na Yes. masusurprise. Oo. More or less expected yon that in a Oo. couple of years, Yes. di ba, hindi magtatagal. Oo. In fact, tinanong nga ako ni Father Aris, Ate Karina, madalas na, in and out na sa hospital si Dale. Ready ka na ba? Oo, Father. Yan ang sagot ko, oo, Father, ready ako. Ganyan. And then, Dale has the opportunity to na ipatawag lahat ng mga kapatid and magsabi ng salamat. And even to me. And he even told me, mag-asawa daw ako. Tapos sabi ko, Papa, ba't ba ganyan ka magsalita? Sabi kong ganyan. And then, nakikita ko talaga na nagde-deteriorate yung health. One day, dahil lector nga ako, yung isang Sunday na yan, nung nag-serve ako, sabi ko, Panginoon, parang hirap na si Dale. Kung nahirapan na siya, kahit mahirap sa akin, sige, payag na ako. Pero, iiyak ako. Patatahanin mo lang ako. Sabi kong ganyan. So may bargaining ka talaga sa Diyos. Pero alam mo, Dr. Again, Sunday yun. Lunes, 7:00 ng umaga, kinuha niya si Dale. Sabi ko, Lord, ang bilis naman. Sabi ko, ito na yun. So, umiyak ako ng umiyak. Halos hindi ko maintindihan yung iyak ko kasi syempre, nahihirapan ako na nandyan si Dale. Pero mas mahirap yung wala kang kasama. Kasi never kaming magkahiwalay, never akong natulog in our 25 years being married na wala siya sa tabi ko. Na never in my 25 years na hindi ko siya kasamang kumain sa breakfast, sa Tsaka dinner. sabi mo nga, siya yung wind beneath your wings Yes. Siya yung Oo. nagpupush sa'yo sa lahat ng mga Oo. dreams mo. Kaya nga, nung nawala si Dale, there was a time na pumunta ako sa Chowking. Naalala ko kasi, gustong-gusto ni Dale yung halo-halo sa Chowking. So, nag-order ako ng halo-halo. Habang hinihintay ko, hawak-hawak ko yung number, hinihintay ko, may nakita akong 2 mag-asawahan. Magka-holding hands, matanda na. So, nakatingin ako. Hindi ko alam, umiiyak ako. Sabi ko, bakit hindi kami nagkaroon ng opportunity ni Dale na abutin namin yung ganyan? Maya-maya, nandiyan na yung manager. Ma'am, pasensya na kayo, matagal yung halo-halo nyo. Tumahan na kayo, wag kayo iyak. Akala niya iniiyakan mo yung halo-halo. Nagulat din ako, umiyak na pala ako. Kapag yung kumot ni Dale, yung tuwalya ni Dale, 1 taon di ko yun nilabahan. Naamoy-amoy, hinahanap ko yung amoy niya. Kapag may nakikita akong makakapagpapaalala sa kanya, syempre iiyak ako. Pero lagi kong naaalala yun, sabi ko, patatahanin mo lang ako. Yung Kasi patatahanin. pinag-usapan niyo yun Yes, Yun ang deal mo with the Lord. Oo. Pero
Sa kabila nun, andyan naman yung mga anak ko, hindi naman nagkulang na samahan ako, yung anak kong babae, yung anak kong bunso, andyan sila para Pero iba kasi siguraduhin. yung pain ng isang asawa. Yes. Of course, painful sa mga anak, Oo. family kayo, Oo. painful yun na sa family. Pero iba nga yung sinabi mong binibiyak yung Oo. puso. Oo. Pero ganun pala ka noble yung pagmamahal na to the point na mababreak ang puso mo, but you are willing to let go of that loved one. Wag lang siyang mahirapan. Oo. Parang it will be all right na ikaw na ang malungkot, ikaw na yung masad, pero wag na siyang patuloy pang mahirapan. So I think, lolos and lolas, this is also the spirit of the crucifixion of Jesus. Parang pumayag na ang Ama na mahirapan na si Jesus to the point of dying on the cross just to redeem all of us. So ganun pala katindi na mabibiyak yung puso right under the eyes of the Almighty Father. Eto yung kaisa-isa kong anak, but I am willing to give Him to repair all your sins. Ito ho yung napakalinis na puso ng isang taong nagmamahal. My dear lolos and lola, sa panahong ito ng mga mahal na araw, gamitin natin yung pagkakataon na magpasalamat. This is the season of love. Yung napakalinis na pagmamahal. And try to recall the beautiful memories na isinakripisyo mo rin. Yung mga ngiti sa labi mo. Yung sinakripisyo mo at nilet go ang lahat ng gusto mo just to give way para sa mga taong mahal mo. And that is exactly what you did, Doktora Karina. Sa dami ng pinaghirapan mo sa buhay, sa lahat ng pagtitiis na yon, mga panahon na very humiliating, not just humbling, but humiliating. Pero natawid mo yon all because of your love for your husband Dale and your children. You kept on the fire of hope burning inside you because you knew in your heart one day there is that resurrection. So, Doktora, ano ba ang masasabi natin sa mga grieving families din natin o struggling families na merong krus na dala-dala sa panahong ito ng buhay nila? Unang-una, kailangan i-acknowledge nyo na nalulungkot kayo. Kung kailangan nyong umiyak, iiyak ninyo. Kaya lang kasi, kailangan nyo din balansehin. Kailangan nyo rin balansehin yung mga taong nasa paligid nyo na. Kasi isa yung nawala, pero marami pang nasa paligid nyo na kailangan pa rin yung pagmamahal nyo. So, ako, umiyak ako, nalungkot ako, pero hindi ko hinayaan na kainin ako ng lungkot at pag-iyak ko. I moved forward. Madaling sabihin, move forward, move on, o kaya wala na sila, ikaw buhay pa. Lagi naman silang nandyan eh. Kasi kapag ako may problema, tinatawag ko pa rin siya, kinakausap ko, but not to the point na kailangan abalahin ko siya doon kasi nananahimik na siya. But that somehow relieves me na lagi kong iniisip na hindi siya magiging okay doon if hindi ako okay dito. So, kailangan kong ayusin din ang sarili ko kasi may buhay pa ako dito. Kailangan mag-respond ako. Ano pang mission ko dito sa buhay? Kailangan kahit na masakit, mahirap, hindi naman niya tayo hahayaang masasaktan all the time. May mas maganda siyang ibibigay sa atin kapalit nung lungkot, hirap na nararamdaman natin. At yan talagang totoong naranasan ko. At bilang panghuli, Doktora, ano man ang dinaanan mo, both in family and in career, hindi nakita sa mukha mo yung cross. Ang nakita sa iyo yung resurrection with that hope in your face, with the smile in your heart,
no? Yun ang naranasan, yun ang nasi-share mo sa aming lahat, sa mga viewers natin, and definitely sa mga taong tinutulungan mo. So at present, dinidevelop mo pa rin yung sarili mo. This will be my last question. Wala ka bang kapaguran? Hanggang ngayon, meron ka pang inaaral? Parang naka-enroll ka pa rin ngayon, pero this time, ibang level na ito. Well, Doc, I just finished my certificate program from AIM. I finished my business management in consulting kasi I'm now a consultant. I want to be qualified for that, no? So, I have a new group, hello, sa cohort 3, no? I have a new group which parang nag-iiba yung yung perspective kasi mga businessmen and entrepreneurs ang mga ito. So yung mindset mo naiiba. Mahirap kasi yung dun ka lang sa isang lugar eh, no? Parang hindi nabuboost yung iyong energy. Maganda 'yon, mga bata, medyo may edad, yung wisdom iba rin, no? And at the same time, I am also coaching, no? Aside from the 9 schools that I am a consultant in the diocese, I'm also a kaagapay coach under SIBS and Phoenix. So, I have 7 schools now that I help and assist in their certification. So, So iba that rin is yun. aside from the 9, Yeah. another 7. Yes, another it's, 7. It's really growing. Oo. And then, meron pang for next year na hindi counted sa 7 and the following year. And I also accredit schools because I am an accreditor in PAASCO. So, dahil iba-iba yung napupuntahan ko kasi pag nag-accredit ka sa PAASCO, sa iba-iba kang lugar pumupunta. So, di ba pag nag-travel? So that is nationwide. Yes, yes. So hindi na lang sa diocese ninyo. Yes. Shinare ka na talaga to the world. Oo. And then I'm very happy with my cohort 3, yung group ko sa AIM. And of course, I'm happy too sa diocese. So that makes me, parang masaya ka kasi, no, with what you do, and at the same time, the mission continues. Na akala ko noon, nung nalulungkot ako, dun lang ang buhay ko. Kala mo ending na. Yeah. Oo, tapos yung pala, may mas magandang design para sa akin. Oo. Amen. Let us praise the Lord. So in other words, yung crucifixion ni Jesus hindi natapos sa Good Friday. Nag-e-evolve pala yan until resurrection. So may Easter Sunday po tayo na inaabangan. But first, we have to be faithful in the observance of this Holy Week. So spend your time, your Paschal Triduum in your own parishes and communities para abutin natin pare-pareho ang ating Easter life. At yan yung ating Resurrection Sunday. So thank you very much, Doktora Dakanay, Karina talaga. At ang Karina, charity ba yan? Ang Karina, laging parang pangalan pa lang nakasmile na lagi, di ba? So ngayon sa pagtatapos, ililid tayo ni Doktora Dakanay sa ating Holy Monday prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we cannot thank you enough for the sacrifice of your Son on the cross of Calvary. You've made a way for us to be in relationship with you and to live with you forever. Today, we intercede for all who are weak and struggling in embracing the cross of hope. May we embrace Jesus, our living hope. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you so much, Doktora Karina Dakanay, for sharing to us your valuable stories, very inspiring and very hope-filled stories. So until we meet again, we'll see you again next Monday. Bye!